Panibagong araw, panibagong pag-asa na naman mga mi. Eto nga at magluluto tayo ng ulam na sarsa pa lang talaga namang mapapakain ka na. Kaya ako interesado ka, tara samahan mo ako hanggang dulo. Sa recipe nito, gumamit lamang po ako ng 1.5 kilong karne ng kalabaw. Yes mga mi, karne ng kalabaw po ito, kaya naman pupukpukin po natin ito para mas mapabilis yung pagpapalambot natin dito sa karne ng kalabaw mga mi. Pagkatapos nga nito mga mi, eto naman at huhugasan natin ito ulit para mas makasigurado tayo na malinis po ito bago natin ito lutuin mga mi. Pagkatapos nga po natin maghugas niyan, dumako naman tayo dito sa kalamansi. Sa recipe nito, kailangan po natin ng maraming kalamansi mga mi. Ganon din po sa sibuyas, kaya naman dadagdagan na po natin yan. Nag-chop na rin po pala ako ng bawang at pagkatapos nga, dinirekta ko na dito sa ating karne ng kalabaw. Then, saka ko na nga po nilagyan ng asukal, paminta at yung ating kalamansi juice. Maglalagay na rin po ako ng toyo at pagkatapos mo nito, kailangan po lalamasin lamang po natin ito or imamassage mga mi para yung mga pampalasa na inilagay po natin ma-absorb po ng ating karne. Saka ko naman po ito minarinate ng 1 oras mga mi at pagkatapos nga po, eto naman at magsasalang na tayo ng kawali. Bali, inilagay ko lamang po yung ating karne na na-marinate, dinaantayin po natin itong kumulo hanggang sa mawala na nga po yung tubig niya or yung sabaw niya hanggang sa naging ganito na nga po yung itsura niya mga mi. Kaya naman sa mga puntong ito, naglagay na nga po ako ng mantika. Mas masarap at mas malasa po kasi kapag ganitong proseso ang ginawa natin. Nang medyo ma-fry ko na nga po yung mga karne, saka ko naman po inilagay itong maraming sibuyas. Agad-agad naman mga mi, pagkahalo ko nga, isinunod ko naman itong toyo. Naglagay na rin ako ng paminta, saka ko nga po ito hinalo. Then, iniluto ko po ito ng mga 3 minutes mga mi hanggang sa maglasa na nga po yung sibuyas sa ating karne. At hanggang sa maluto na nga po yung lasa ng toyo. Yes mga mi, napaka-importante po talaga na lulutuin natin yung lasa ng toyo bago po natin ito lagyan ng tubig. Kapag naglagay na nga po tayo ng tubig, ibig sabihin po nandito na tayo sa proseso ng pagpapalambot. Kaya naman mga mi, eto nga tinakpan ko na, hinayaan ko lang po yan kumulo. At habang pinapalambot ko nga mga mi, eto naman at inayos ko na nga yung mga halaman ko. Then meron pa ako ditong binili, nabili ko po to online. Pataba po ito sa halaman mga mi, ito po yung bunot ng niyog. Balik kumuha lamang pa ko para ibudbud ko nga dito sa mga paso. Para yung ibang nabili ko pong buto ng halaman, mapatubo ko na nga po. Ang dami kong nabili na buto ng halaman mga mi, yung mga namumulaklak. Pati na rin pala buto ng sunflower, mas marami po akong kinuha. By the way mga mi, gabi ko po pala ito na iluto dahil kinabukasan, magiging baon po ito ng mga anak ko sa school. Sa wakas mga mi, makalipas nga lang ang 2 oras sa pagpapakulo ko, eto na at tumambot na itong ating karne ng kalabaw. Yes mga mi, medyo matagal lang po talaga, pero kung meron kayong pressure cooker, mas mapapabilis po yung pagpapalambot nyo sa karne ng kalabaw. At dahil nag-enjoy naman ako sa paggato nga ng kahoy, kaya naman ayan mga mi, pinush ko na nga. Bali sa mga puntong ito mga mi, eto at tinikman ko na nga yung lasa niya. Medyo nagkulang lang po sa asim, kaya naman nagdagdag pa ako ng kalamansi. Pagkatapos nga mga mi, eto na at ready to serve na itong ating napakasarap na bistig ng kalabaw.